Nahihirapan. Direct. Ayos ka lang, direct. Yes. Kuha siya ng marami. Oh, yeah. Ito ba direct? Sa kabila. Kabila. Oh, nahulog pa. Huwag mo lang kainin yan. Loko. Sige, direct. Wala pa 5 minutes. Comedian si direct. Imagine mo dati si Direk nangati-ngati lang. Iba yung kinakain yan. Ayun, kumakain. Sa episode 5, dinosaur. Yo, ako si Katie. Kumusta? Ako si John. Hello, ako si Z. At kami ang Powerpuff Girls. Joke lang. Welcome to Zumbuanga Podcast. Dito sa podcast na to, Pag-uusapan natin ang mga bagay na kadalasan Hindi na pag-uusapan. Kwentong kalokohan. pero may sense. Kaya follow nyo na kami sa aming social media platforms. What up guys? Welcome back to another episode here in Zompodbox, the Zumbuanga Podcast. episode. So, 4. Alis ng oras guys na episode 4 na tayo. Ganun kabilis. ganyan natin to. Nagsiuwian na tayo. Yes, for this episode, maraming salamat nga pala sa Wakahurst. So, Baka nerd. this episode is sponsored by Wakahurst. Atong punchline. Ang waka-hearts na wala sa bahay. Hindi, kaya ano yun? Kitchen Moms yun. Sige, Kitchen Moms yun. Kitchen. Ngayon, iba naman. Ano naman? Wait lang. Pending. Ayan, meron po silang location sa Tetuan, meron sila sa Camins, and meron sila sa Suterville. At ngayon, nandito po kami sa Putik location. Putik location po. So yan, ito yung mga pagkain nila at drinks nila. Papakita ko na lang sa mga short clips ng video, yung mga food and menus nila. So again, maraming salamat sa episode na to kasi sponsored by Wakahurst. Waka, Actually, ito yung binili ko yung special nila talaga. Oo. Masarap, matamis. Para At siguradong gising ka. Normal na coffee yung nabibili natin sa labas. Di siya... May parang specialty talaga sa naiiba sa lahat ng coffee. Yes. Which is 10 over 10 for me. Energize nga ako eh. May gana na tayo sa episode. So let's go. Let's go. Oh, isang higop, buhay agad. So Direct, yan. bawas na mo talaga. Oh, direct. Subukan mo direct. Kunin mo. Direct na lang. Kailangan pa yung sa truck. Coffee kayo Ako dyan. direct. Hawakan mo na. Oh, Hawakan mo maayos ha. Oh. Diyos ko. Ako natatakot si direct. Kaya mo yan. Uy, huwag mo na buksan. Langinig. Ikaw. Direct, baka gusto mo kumuha. O, direct, kuha ka muna, direct. Sige, kamay lang. Baka ito din gusto mong direct. Gusto mo direct. Abutin mo. Gutom si direct eh. Okay. Let's go. Yun na, for this episode, pag-uusapan naman po natin, the topic is about work. Sa mga pinagdaanan naming trabaho and yung mga the past experience, ano ba yung worst and best. Yun. So, the main yun talaga yung magiging namin, focus sa topic na to. And lahat yun is based on our experience dun sa mga past na work. I think ito talaga namin mag-share yung namin, anong experience na pinagdaanan namin sa paghahanap Ng trabaho. and find and experience kung ano ba talaga yung pagtrato sa amin bilang fresh graduate Dati. hanggang nakahanap kami ng okay, good na trabaho. Okay, let's go. First question. Tanan. Ano ang first job mo at paano ka na-shape ng experience na yun? Way back 2016, fresh graduate from my college year. Siyempre, pag fresh graduate ka, siyempre, unwind ka muna. Tapos na yung thesis, tapos na so, Magpahinga. tapos,
Sabi na nanay ko, wala ka bang plano? Mm. Nag-start ka na naghanap ng trabaho, no? To be honest, yung first work ko, hindi talaga siya nag-coincide sa kung ano yung course, no? Kasi dito sa Zamboanga, to be honest lang, sobrang hirap maghanap ng trabaho na gusto mong trabaho. Tama. To be I honest agree. lang. I agree. Kasi, sabihin na natin na may trabaho na para sa course mo, pero mahirap, based on my experience na, mahirap siya, mahirap makapasok kung alam mong, kung wala kang backer o kung wala kang kakilala sa company na yon. Yan talagang reality. Which is, I can't blame them kasi syempre, siguro kung gusto din nilang kakilala lang din nila yung nakakapasok nila. o nire-refer nila. So yun, hanap ng first work ko. Nag-apply ako sa company, di ko na lang sasabihin, no? Sa may, Company A. Okay. sa isang bodega. Pero sa admin office. Yun, nag-take kami ng isang na kasama ko. Tapos, walang nangyari eh. Pag sinabi sa'yo ng admin staff na, sige sir, tatawagan ka lang namin. Alam na. Automatic na yun. So, Parang di ka na mag-expect na tatawagan. way back then is ganun talaga yung expectation mo pag sinabihan ka ng HR or yung taga-office na yun na, sige, tatawag lang kami sir or ma'am. Ang ending nun is parang walang mag-expect ka na, hindi to sure, hindi to tatawag. Tapos yun, mabalik ako, no? So, after nun, syempre, di na ako umasa tatawagan ako. Tapos yun na nga, a couple of weeks, nag-apply ako ulit. Tapos wala nangyari. Tapos, ni-refer ako ng kakilala ng nanay ko na magtrabaho sa isang fast food chain. So, di ko na lang din babanggitin. Nakapasok na din ako, no? Nagtrabaho ako doon, which is... Bale, yun na yung first job mo. Yun lang first job ko, official first job. Yun lang nga yung nangyari, nakapasok ako. To be honest, di ko siya na-enjoy talaga kasi at that environment, di ko alam kung deserve ko ba na... Yung position na yun. Hindi, I mean, deserve ko ba na magtrabaho doon? Hindi ko naman sa dinadown yung work, no? Pero hindi ko feel that time as na parang worth it ba? Worth it ba yung pinag-aralan ko, matatrabaho ako dito, tapos di ko dinadown na yung para sa akin lang yung perspective ko kasi syempre nag-start elementary, high school at college tapos dun lang pala ako mahuhulog. Well, on experience side, pwede natin masasabi na syempre, okay, i-cram mo yan siya kasi syempre part yan para mahubog yung part of the journey. Self mo, no? Pero I can't see myself 5 to 10 years na nandun pa rin. Tapos walang kasiguraduhin kung tataas ba yung round mo or bababa. Kasi na-experience ko kasi doon na mabully closing time na. Siguro mga 9:30. Tapos ng gabi. Yung pag-close na talaga yung closer tayo. Closer kami. Tapos yun na, habang naglinis kami sa area namin parang siyempre pag nalilinis ka, ito dyan, sa'yo itong map, linisin mo yung gano'n, tapos papo ka. Ano ka lang, susundin mo lahat ng inutos sila. Ang nangyari, isang babae doon sa harapan ko, saan naghuhugas siya ng, ewan ko anong hinugas. Tapos sa likod ako niya, tapos bigla siyang, anong tinatayo mo dyan? Dapat sana naglilinis ka na. Tapos sinabi ko sa kanya na, hugasan ko sana yung map kasi nadumi na siya. Basta lumayo ka sa akin, huwag ka lumapit. Yun na. Yun ang sinabi niya. To be honest, yun talaga sinabi niya. Doon na-trigger yung nerve ko na parang sabi ka talaga hindi ko alam kung nagapagtapos siya pero gusto ko sabihin yung other ko. Nakapagtapos ako tapos gaganyanin mo lang ako. Parang doon na-trigger tapos yun na. Sige na, okay. Kaya ko to. For that day, for that night. Yung trabaho yun. Tapos may bagong tawag dito, bagong flavor ng flavor ng parang ganito kasi pag may bagong flavor na lalabas either sa sa mga fast food. Ang mga una makakatikim niyan is mga crew. So example, may bagong flavor, choco mo, mga chocolate, pudding, ganun.
Lahat sila nagkumpulan sa isang lugar. Tapos ako nagmamap ako doon. Sabi ba na sa akin, "Diyan, rest ka muna diyan." Lahat sila nakatingin sa akin na, "Try mo muna 'to, yung hindi pa nalalabas na na Product. pagkain." Tapos sabi ko ba sa kanila, "Okay lang ako." Pero sa back at my head, sinasabi ko, "Di niyo ko mauutod di niyo ko basta mauutod ng dahil lang sa pagkain." Doon na, be honest, after 1 week umalis ako. Tapos yun na, umalis ako doon na hindi ko na-trigger na ako. To be honest, no, yung proseso ng pag-apply ko dun sa fast food chain na yun, hindi siya madali. Kasi umabot ako ng 1 week, medical, NBI, ano pa. Madami silang sobrang hiningi. dami. Tapos, minimum lang yung makukuha mo. So, alam ng mga Tao, ng mga tao. 17 or 20, yung minimum wage. Mababa talaga. Trabaho ka sa isang fast food chain. At that time, di ko alam kung magrereklamo ba ako or hahayaan ko na lang. Pero na-trigger ako na umalis kasi di na ako nag-e-enjoy. Paano ka makako-concentrate sa isang trabaho kung di mo naman siya ini-enjoy? Di mo alam kung tama ba yung ginagawa mo kasi yung iniisip mo, ano kaya iniisip nila. So, doon na din pumapasok yung katoxican sa work na yun. Doon ko first encounter na ganito pala yung sinasabi ng ibang nagtatrabaho na nauna sa akin. Okay nga yung trabaho mo, pero yung mga co-workmate mo hindi naman ganun ka-okay sa pag-approach sa'yo. So, yun. Kasi yung main reason bakit na-trigger ako na umalis talaga, no? Doon ko na-realize na parang hindi pala kadali outside high school or college days. Doon mo ma-experience na, yung mga estudyante ngayon, nahihirapan na, nade-depress na, no? Pero I'm not against any of that, no? Ang gusto ko lang i-share, no? Mag-graduate kayo, no? Or nakapagtapos na kayo ng pag-aaral, i-prepare nyo talaga yung sarili nyo sa possible na mga mentally, physically, and emotionally. Kasi hindi nyo talaga i-expect yung mga trabaho na papasukan nyo. Nangyayari siguro, ito na lang gusto ko sabihin. Think positive. Huwag kang aayaw. So, be honest, sobrang hirap talaga, no? Sobrang, ini-imagine ko yun. Tapos sabi pa ng head nila, "Diyan, ano yung reason mo bakit nakaalis?" Tapos ano na yung babae na yung nagsalita na ako ng gano'n. Hindi ako humarap sa kanya kasi hindi ko din alam. Parang gusto ko na natapusan na, okay, I'm done. Gusto ko na umalis dito. Kunin niyo na yung uniform ko, yung ano ko. O din lang kunin. Di na ako nag-enjoy. That time, syempre, newbie ka pa lang sa trabaho. Kaya wala ka rin magawa. Wala kang idea. Kakapakan talaga sa di ba? Sa trabaho na yun, anong gawin mo? Sino ba yung dapat lapitan? Sino ba dapat yung mapagkakatiwalaan dun? Thank God. Kumbaga, thank God, at least na-experience mo yung ganun. Parang gano'n na din, no? Thank God na na-experience ko yun, no? So, hindi ko nilalahat, pero may mga tao talaga na okay yung environment, pero okay yung environment, pero yung ugali, grabe. Kaya think positive. Huwag kang aayaw. So, yun yung experience. And then, brother, in that experience, paano ka na-shape? Ano yung mga lessons na natutunan? Good question, no? So, Siyempre. Paano ako na-shape? Siguro, matuto kang dumiskarte kung sino ba yung lalapitan mo. Dapat, yung pasensya mo, habaan mo talaga. Kahit ano yung sabihin nila sa'yo na masasama, lilipas din yan to be honest, kasi di mo naman maaalala sila forever na kapag nakaalis ka na sa trabaho. Yun talaga naalala mo nga ngayon. Siyempre, kasi tinatopic natin Pero ina daily lives natin, hindi mo siya pag-isip Okay. Kung sabihin natin based on topic, siyempre, yun talaga yung maalala mo. Kasi sila yung mga naka-encounter mo at that moment, at that work, at that environment. So, yun yung assault ko ba. Discipline, diskarte lang talaga, tignan mo, observehan mo, o observe yung dapat mong samahan. At dapat maging artista ka sa trabaho. Marunong kang umatyas, marunong kang makisama, kahit ayaw mo sa tao na yun, samahan. Kasi paminsan, yung kalaban mo pa, yung pwede mong hingan ng advice kasi sa mga kakilala mo.
Sila yung Tama. sasabi kasi yun ang totoo eh, di ba? Oo. Hindi sila Yung sino pa yung masasakit magsalita. sila yung sasabi sa'yo na ito, dun mo Makita yung point niya. yung point na bakit niya yung sinabi. Or Sa side niya, di ko din alam kung bakit niya yung sinabi. Siguro trip lang niya talaga ako. Kasi bago. siguro. Kasi kadalasan kasi ganun eh, di ba? Bago ka pa lang, matay ka Paminsan. talaga sa akin. Pero ano mo yun siya, brother? TL? Manager? Hindi, parang same lang din kami. Siguro nauna lang siya sa akin ng ahead of time lang ahit talaga. lang talaga. Yun, ganun talaga yung travel niya at that time sa mga bago. So yun yung experience. So kung naalala nyo, yung establishment na yun. Hindi. Yung ba yung may anthem yung Yun. Yung Universe. Connect. Interconnect. ito yun. Connect. Sorry. Naubusan na. Kung narinig yung or kung napanood nyo yung episode 1, yun yung balikan nyo. Yun yung episode na yun yung first work. Yun yung first work ko. Kasi newly graduate ako dun sa sa agency, no? Agency. Agency. Oo. Yun yung first work ko. Encoder ako dun dati. Hindi naman talaga siya toxic eh. Hindi siya Takot lang. nakakatakot lang yun. So ma-experience ko lang talaga. Reminder lang, episode 4 to episode 1. Again, okay, kung gusto nyo panoorin yun, episode 1, punta kayo sa episode 1. So yun yung first work ko sa isang agency. Paano naman ako na-shape dun? Yung bossing namin. Paano kami magtrabaho and paano niya kami binabantayan. Sa tanong kung anong stricto siya, In what way? in what way? Stricto sa work pero mabait and understanding. So, nahirapan lang ako sa time ng work namin kasi nga gabi yun. So, night shift kami. Tapos nag-i-encode kami. Maraming papers yung ini-encode namin. Kung natapos na yung contract namin, parang nag-extend na lang kami ng 3 months. 3 months, 6 months. Mga ganun. 3 months. Yung first is contract. Ninaantok na si Direk. Magkape ka muna, kuha ka mo. Hindi, yung isa na lang, doon na lang sa kanya. Direct talaga, kailangan ko extract. Kunin mo yan, Direk. Kunin mo yan. Kuha siya ng marami. Yan. Ito ba ang direct? Sa kabila. Kabila. Nahulog pa. Huwag mo lang kainin yan. Loko. Sige, Direk. Wala pa 5 minutes. Okay, Direk? Okay na? Sige. Direk. Comedian si Direk. Imagine mo dati si Direk nangati-ngati lang. Iba yung kinakain yan. Ayun, kumakain. Sa episode 5, dinosaur. So, experience and paano ako na-shape doon. Doon ko nakita yung mga kakilala ko, paano sila magtrabaho. Kasi ako, petics talaga ako dati. Petics ka lang. Naka-petics ako. Real talk yun. Kasi syempre, bagong graduate. Hindi, matanong ko dyan. Naranasan mo ba, na-encounter mo ba yung scenario na may pinagawa sa'yo sa computer tapos di mo alam kung paano gawin? Oo. Actually, doon na talaga nangyari yun. Okay. Doon na talaga nangyari. So, nakakatawa din kasi So, anong ginawa mo at that time yung may inutos sa'yo tapos di mo alam kung paano siya sa computer? Actually, yung inutos sa amin is parang sa amin na yun lahat. So, yun yung nightly work namin. Pero may So, alam. May alam ako pero bagal ako maggawa. Kasi, alam mo yung fresh graduate pa, bago pa lang yung utak ko sa trabaho. Kasi hindi kasi ako sanay sa trabaho dati. Kasi, uwi sa bahay. Alam mo yung parang masyadong petiks-petiks lang talaga ako. Na-observe ba yun ng mga kasama mo? Parang ito si Christian, parang wala naman talaga na ginagawa eh. Parang, Yung para sa sweldo. yung best friend ko, si Aris kasi, siya, pagdating sa work, nakakita ko talaga, talaga siya. Focus siya sa work niya. So, ako lang talaga yung taga-udyok sa pagiging petics. Wag mo na yan tapusin. Ganun. Malis na tayo. So, usually, ganun yung ginagawa ko dati. So, napansin ko parang, man talaga yung ko. So, palagi ako napapagsabihan ng bossing ko na, "Uy, anong ginagawa mo?" Ganun. Or, ganun. Yung naka-computer, nagaganyan rin yung sa computer. Loko. Yung na desk. Yung tasking. Loko. Hindi naman. So, Tapos pagdating busik, control. Alt tab.
So, yun. Na yung experience na yun, hindi ko talaga makakalimutan kasi yun yung first job ko. Kahit sino naman. Oo. Kasi, yun na nga, isa na rin yung reason sa episode 1 nung napanood nyo, balikan nyo, ang ano dun, maganda yung experience ko dun kasi yung mga kasama ko, hindi sila toxic. Masaya silang kausap, masaya silang kasama sa Ilan ba trabaho. kayo lahat that time? Overall, siguro 13 or 15. Sa isang ano lang yun, sa isang room lang yun. Parang ganito, isang buong office, ganyan. Palitan yun. So, imagine nyo itong office na to, itong computer, yung kalahati na to. Computer, back to back yan. Tapos yung doon is papers na. Okay. Box of papers. So, yung lahat yung So, kailangan nyo yung tapusin in a certain period of time or may quota ba or ano? May ano siya, may quota talaga kaming hinahabol. So, Yung mahirap dun. yun. Pero nahabol naman namin lahat after ng ilang months. Nagawa namin. Pero yun lang, yung sa part ko. Document na umabot ng ilang months? Oo, marami talaga kasi yun eh. Sobrang dami. As in, madaming papers. Shape ako ng experience na yun na the way paano mag-work, paano yung bossing mo dapat na, ano yung, dati kasi parang, yung first work ko, pag sinabihan ka ng bossing mo, parang wala lang sa akin. Parang, Hindi ka na stress. Hindi ako na-stress, hindi ako na-pressure sa sinabihan ako ng bossing ko. Wala lang. Anong klaseng sabi sa'yo? Yung parang, uy, Christian, anong ginagawa mo? Ganyan lang ako. Tapos, tingin lang ako sa computer. To be honest, believe ako sa mga ganyang tao. Yung hindi na-pressure pag sinasabihan ng ganyan. Kasi ako dati yun. Kasi ngayon, na ako, nape-pressure na ako when it comes to yung lately mga work ko. Is pag sinasabihan na ako ng bossing ko, pag ganito, ganyan, ganun gagawin, nape-pressure na yan ako kasi syempre, gusto ko maging tama yung trabaho. Okay, so nagbago yung ano mo, yung galaw mo sa trabaho that time. Kasi, yun. Kasi nga, marami na akong na-experience din na trabaho. So, yun yung ano ko, parang yun, dun sa mga experience ko sa work na yun, parang nahasa yung the way paano ako gumalaw sa trabaho. Ano na-realize mo that time? Yung nag-apply ka ng ibang trabaho tapos ano yung sabi mo sa first job mo? Pati yung sa bago nga, yung sa ngayon? Yung first job ko is sobrang lucky ko sa trabaho na yun, nakuha ko. Kahit ano lang yun, kahit ano ba tawag doon, yung contractual lang. Kahit contractual lang yun, pero napakaswerte ko sa first work ko. And lucky enough to have that work. Kasi kapag ibang tao yun alam mo yun, gagawa sila ng paraan para maging regular sila dun. Di ba? Alam mo yung kasi papetics ka lang. Papetics lang ako dati. Pero na-realize mo, shit, I need to do this seriously. Kasi may mga iba like gusto maghanap ng trabaho tapos yung ano mo, yung ginagawa mo dun is papetics lang na may mas worth it pa na tao na gusto magtrabaho, gustong kumita ng pera. Tama. Tapos gusto talaga alam mo makatulong din talaga sa pamilya na tapos ikaw andun lang ganyan lang tapos encode sa Pero I think to be honest sa mga ganyang scenario, I think na naging lucky ka lang din sa ganun. Kasi may may backer ka ba that time or may backer. Sabi ko. Yun yung point. Nakatulong. Di ba? If you're lucky, you're lucky. Lucky me. Yun lang yung yung side ko. Ikaw, Brother Z. Yung sa akin naman, first job ko, actually, let's say sa pag-earn ng money, hindi job yung, sa job yung first na earn ko money. Bale, let's say yung word na hustler. So, naging hustler ako noon. Yung benta doon, benta dito. Pero ikot-ikot talaga. Nag-aaral pa ako. Hindi ko masasabi na working student ako. Pero student na may hustling. First talaga like naka-earn ako ng money is through online selling. Sa pandemic ata yun. Okay. So since pandemic man, so parang naisipan ko like why not magbenta na ako ng ganito lang yan. So yun yung parang naging earnings for living. Brother Z, may nag-encourage ba sa'yo na mag-hustler?
Wala. Naisipan ko lang talaga. Hindi mo napanood sa YouTube or ano, sa naisip mo lang parang, why not i-try mo to? Parang ganun lang. Yung first self-realization lang siguro. Kasi nag-scroll ako one day, may gusto akong bilhin na product. Napapansin ko sa marketplace is medyo pricey. Kaya nag-search ako dyan sa mga Shopee, other online platforms, ganyan. Napakamura. Tapos na-realize ko, pag ibenta ko to, mataas-taas yung revenue. So parang nag-try ako bumili ng counting products and then nag-try ako nag-post hanggang may nag-order. Then, yun. So in that way, parang doon nag-start yung journey ko sa pagiging hustler. And then, ano pa ba, mga sidelines na nasukan ko. Kung aware kayo sa pagiging freelance, malakas yung pagga-graphic design. Oo. Edit lang sa Canva, Photo. ng client. So, yun. Meron ka ng... Doon ka bumabawi din, no? Meron ka ng salary. Kahit pa konti-konti. So, pero, nung yung kinagandaan sa pagiging hustler ko, yun yung parang nakatulong sa akin sa pagtatapos ko sa college. Nakatulong talaga. Sobrang laking tulong. Way back 2021, if familiar na kayo sa crypto. Cryptocurrency. Bitcoin? Yes. Mga ganun. Axie. 2021 kasi mayroon parang play to earn games called Axie. Alam ko si Derek Alam ko si Derek, naglalaro to si Derek aminin mo na Derek. Journey namin kasi 2021 magkasabay na kami ng So parang nagiging scholar tawag doon, like ikaw owner ka ng pet, ipapalaro mo sa akin tapos may earn tayo na cryptocurrency which is may value. So yun, kahatian natin. So yun din, nakatulog din sa akin. Sobrang daming ginawa kong hustler noon. Hanggang sa nakatapos sa college. Salamat sa Diyos nung hindi pa ako nakatapos. Tuloy-tuloy yung pasok. Nakahanap ako ng job talaga. At yung job na yun yung first work mo talaga? Hanggang ngayon yun pa rin. Yun na. In what way ako na-shape sa experience ko versus naging hardworking ako. Then yung discipline ako sa pagtatrabaho, like pagtrabaho talaga. Yung mas naanoy ako pag may distraction. And then yung na-realize ko yung importance ng pag-aaral. Kasi, learning, no? Isa yung learning and then yung documentation like yung certificates mo pag nag-attend ka ng seminars, yung mga degrees. Yun, na-realize ko talaga na importante talaga yun. Kasi gagamitin mo man or hindi, yung papel na yan, hindi in the future, hindi mawawala. Kung saan ka pupunta, at anong panahon man yan, kung gagamitin mo, is valid pa rin. Parang yun yung rango mo. Yun yung dala-dala mo kahit lalo na pag degree ka. So yung sa mga bata na kaibigan ko, mga kakilala ko na younger pa sa akin, always ko sinasabi na take your education seriously. Kasi hindi nyo man maintindihan o hindi nyo man talaga like tinitreasure yung mga advice ng parents nyo or kami mga adult na ang mag-aaral kayo ng mabuti, huwag niyong pabayaan yung pag-aaral nyo. Darating talaga yung panahon na ma-realize nyo na sayang, sana nag-aaral na ako ng mabuti. Tapos, at the end, let's say, kayo din yung parang magsa-self-doubt kasi kayo magsasuffer, di ba? Let's say yung kaibigan mo nag-aaral ng mabuti and then ikaw hindi. Then nakita mo yung kaibigan mo sumakses. Tapos ikaw, let's say, sad to say, yun nga, napariwara sa buhay, na-stuck ka. So, masama, parang, let's avoid that feeling, yung ganon. Yung parang, ano man tawag doon yung term na yun? Nagsisisi, regret. Alam mo yung totoo talaga yung sinasabi ni Brother Z eh. Pagdating talaga sa school, guys, always remember, school is needed talaga yan. Maraming nagsasabi, mga ibang content creator din na hindi kung pag-aaral. Pagsabayan niyo yan. Kasi wala namang mawawala eh kung pagsabayan mo yan. Kung iisipan nyo yung diskarte lang, tapos yung pag-aaral, like
may Pinagsabay division, mo. like Oo. may division yung dalawa. Why not isipin mo na lang yung diskarte na yun, i-apply mo sa pag-aaral. Pag-aaral. Gawin mong business yung mindset Exactly. mo sa pag-aaral. Oo. While Maiba yung flow ng pag-iisip mo niyan. While nag-aaral ka, may business ka, may sideline ka. Kasi alam mo sino makikinabang yun. Ikaw at ikaw lang talagang makikinabang. And to share with, iba talaga yung feeling pag nakagraduate ka. Oo. Oo, iba Kasi kapag talaga. lumaki yung mga anak mo, pag nagkaanak ka, yun ang papakita mo, si Papa May ko, pagmamalaki. si Yun, Papa ko, oo. tignan nyo, graduate pa ng college. Ah. Tapos, gayahin nyo ako, maging isa kang Maging role model. Role model. para sa magiging anak mo. Magiging anak mo, magiging apo mo. Oo. Yun Basta yung iba magiging... talaga yung feeling pag nag-graduate ka. Although, kahit di man nagko-connect yung ano mo yung course mo sa trabaho mo ngayon, pero iba talaga yung feeling na andun yung pangalan mo sa papel na yun. Oo. Iba talaga yung feeling na yun. So, magtataka yung mga apo mo sa tuhod. Hala, graduate pala si lolo ng ganito. Graduate Oo. pala. Tapos nakagraduate ka pa sa sa mga known and higher standard education institution o diba? Yan alam natin, meron din talaga mga ibang student dyan na kahit mahirap, gumagawa sila ng paraan para makapag-aral. Yan And yung saludo mga kami sa mga estudyante na ganyan. While studying, Oo. nagwo-work sa Jollibee, nagwo-work sa Greenwich, alam mo yung nagsa-sideline Sa sila ng mga Boracay. iba-ibang. Meron nga nagko-construction worker pa. Yes, brother. Yan. At ganun Yan. ka desperate na gusto mag-aral nitong mga bata na. Dati nung elementary pa po high school, pag sila ng working student, parang wala lang. Like, wala. Nagtatrabaho lang. Pero Ganun. experience ko wala. Sobrang Iba. taas yung paningin ko sa kanila. Oo. Kaya ultimo mga naga-food panda or driver. ala. Hindi biro. Di basta-basta kasi na-experience ko Pirit yan. yung araw tapos andun ka sa daan. Oo. Kasi na-experience ko din yun yung pag-deliver na yan. Hala. Grabe. It's no joke, guys. Tapos Yeah. masiraan ka pa sa daanan. Sobra. Di ba? I mean, alam talaga natin yung feeling na pag college ka or high school or ano, alam natin yung feeling na parang, di ako papasok. Parang, Parang, gagawin yung ano ko. ang Andun yung homework feeling, mo. yung eager na parang, bahala na eh. Sinasabi nila, mabahala na si Batman. To be honest, alam ko naranasan natin yan. Oo, halos lahat. Been there. Lahat naman eh, na pagdaanan yan eh. Pero at the end of the day, babalik din sa'yo lahat ng mga ginawa mong kalokohan. So, if you have the time to fix it Fix it now. Oo. Or kaya kung hindi talaga maiwasan, balance na lang. Balance na lang siguro. Balance na lang. Okay lang Pasok ka kahit ngayon, bukas absent ka. kahit yung okay lang. Okay ba, Deret? Wag lang. Joke lang, Deret. So, second question, ano ang pinaka-memorable na good moment mo sa work at ano naman ang pinaka-challenging? Yung pinaka-good memorable na experience ko sa first job ko is yung na-receive ko yung first sahod ko. Best feeling ever. Grabe. Siyempre that time kasi may pending utang talaga ako, and then yung balance ko sa school. Paglabas ng sahod, yung sarap, fully paid. Alam ko ano yung feeling na, ano kaya ang gusto kong bilhin? Hindi muna. Sa akin kasi hindi muna kasi Parang iba yung weekly naman yung sahod ko. Okay. So yun priority ko muna yung dapat kong bayaran. Like, syempre tuition. Ayun, pagbayad ng tuition, walang problema. Automatic na nasa graduation list ka na. Then yung utang ko sa kaibigan ko, and syempre sa bahay. And then kung may matira, yun na lang yung parang Gusto mong bilhin na lang. sa akin na lang. Personal. Yun yung parang good talaga. Although nag-earn ako dati, like, since mga hustler ako dati, nag-earn ako kahit paano. Iba din talaga kasi pag yung galing sa salary. Tapos compare sa hustler tsaka salary ko, yun yung salary yung medyo matastas na rin. So, yun. And sa job naman, brothers, to be honest, pumasok ako, and luckily talaga yung na-applyan kong trabaho ay based talaga kung anong tinapos ko sa hilig ko. And then pag kasi yung boss ko kasi tsaka yung mga kasama ko sa trabaho, mostly mga employees. So nagcha-challenge ako makipag-usap sa kanila, communication English. And then meron mga task na
Yun alam niyo yung parang sa kanila expert level na sila, eh ako beginner pa lang, newbie. Yun yung naging challenge ko pero based sa first question kung paano ako na-shape, yung disiplina ko, yung hardworking ko, yung desidido ko matuto yung hindi ko alam. So pagka clock out ko sa trabaho, after nun, research kung ano yung pinapagawa sa akin. Hanggang sa na-meet ko yung gusto ko lang gawin Yung and expectation na-accomplish nila. ko yung job na pinapagawa nila. So, yun. So, ang sa akin naman, specific ba tayo sa isang work lang or pwedeng mag-ano, Kaya, ito ikaw other bahala. work? Okay lang ba? So, dun muna tayo sa pinaka-memorable na good moment mo. Siguro sa memorable good moment ko sa trabaho, yung time na nafe-feel ko na nasusustentuhan ko na yung dapat kong sustentuhan sa bahay namin. Like, nakakabigay na ako ng pangbayad na tubig, kuryente, tapos nakakabili na ako ng mga Gas, yung mga necessity, mga basic necessity like pagkain. Ito kasi yung feeling ng nakakapag-provide ka sa family mo. family mo eh. That time kasi hindi pa ako yung job ko na talaga na okay na talaga ako at that time. Standby na talaga. O yung parang sabi ko parang for the meantime okay na. Okay na to. Parang ganun. Doon ko na feel na parang susustentuhan ko na ng sapat yung dapat kong ibigay sa family ko, no? Like tubig, kuryente. Yung feeling na hindi ka na nai-stress kung nabibigay mo ba yung dapat mong Maibigay. Oo. Kung hindi mo na iniisip kung ano ba, kulang ba to, sakto na kasi alam mo or sa sarili sobra na. hindi ba sobra, yung parang sakto lang kung ano man yung diyan ito kulang tayo ng ganito, pwede mo ba bilhin to? That time, grabe talaga, dun ko na feel na parang naging immortal yung ako sa pera. Yung and every 3 months may incentives ako, tapos di ko na lang babanggitin, parang dun ako naging out of control sa pera, like Parang anong gusto mong gawin? to be honest, bilhin. doon ko na experience na kung ano yung gusto ko, binibilin ko agad. No question about that. Kaya kahit dumating na din sa point na parang, yun good memories. Yung good memories ko kasi parang hindi ko alam kung a-appreciate ng iba. Pero dun ko parang na-try na magwaldas ng pera. Kasi alam kong after a week, may sweldo agad eh. Tapos in every 3 months, may incentives na naman. Doon ko na-feel na parang I'm living the life that I want. For the meantime. Kasi hindi ko naman alam hanggang kailan lang ako dun eh. Siyempre sa interview sabihin, John, you're staying for good ba? Yes ma'am, ganun talaga sinasabi natin. Di mo na pwede siya, ma'am, hanggang 2017 lang ako dito ma'am. Iba naman yun, parang disrespect naman yun para sa company. So yun, doon ko na-feel na parang gusto mo na pizza, pizza yan. Kain tayo. Ako bahala. Parang dun ba? Siguro sa part ni Chacha na lucky siya sa environment. Siguro yun yung lucky time ko kahit hindi ko sure kung kailan lang ako doon. Kasi nasusustentuhan ko yung dapat susustentuhan. Yun. So, masaya ko na nun. Tama. Parang, ewan yung mababaw lang yung piligayahan ko. Pero, parang sa akin, parang great accomplishment na yun. Yung di ka problema next week. Bayaran na ng tubig, bayaran ng yun. may pera pa kaya ako. Like hindi gipit. Pero to be honest, at that time, yung pandemic dyan, that time, gusto ko talaga bumili ng personal, pero PC. Ano na eh, parang may plans ka na. Siguro nasa nasa, mga ganyan. Tapos, dumating na naman yung wait lang, bawasan ko muna kasi bilhin ko muna to. Hanggang sa, yun nagbawas-bawas na. Bawas-bawas na, tapos, yun. Pero to be honest, hindi ako nagsisi. Kasi, kung nagsisi ako that time, hindi ko ma-enjoy yung moment na yun. Kasi sabi nila, ngayon, nagsisi ka na kasi pinalas mo yung pera mo. Kung babalik ko yung dati, tapos aware ako kung ano mangyayari ngayon, siguro andun yung sisi, pero yung moment na nag-enjoy ako sa part na ito yung gusto ko for the meantime. Hindi man for the meantime, pero parang gusto ko na mangyari. Parang masaya ako eh. Siguro yung sisi dahil hindi ako nakapag-ipon talaga ng mabuti that time. Andun na yun. Andun naman kasi yun eh, pag once na nagasto mo yung pera mo sa bagay na alam mong hindi mo magagamit inapas pa 2 to 3 years eh. Parang katulad ng mga bagay na mga bagay na
tripod, bibili ako ng tripod. Tapos parang in a couple of months, parang tambay na lang sa bahay. Parang wala. hindi ko siya magagamit. Parang ganun. Pero to be honest, naging masaya naman ako sa outcome or output ng ito yung pinaka-challenging, no? Ito yung iba nyo kung challenging siya or bad experience. Ito na yung point na aalis na ako sa company na yun. Sir, naging challenging siya sa emotional mo. Hindi naman siya emotional. Pero parang naging siya sa akin, parang naging struggle siya sa akin kasi mabalik tayo sa salitang toxic. Katoxican. Ewan ko kung malapit na talaga ako sa mga pero naging toxic. Dumating talaga sa point na ganun, parang binabackstop ka niya. Ito hindi mapanood ko itong video na to, pero sorry, kailangan ko talaga sabihin. Hindi ko talaga ito sinare sa kanila kasi ayaw kong maging plastic eh. Nga pala, sa owners ng Wakahers, maraming salamat po. Thank you po. Ayan. Pumunta po kayo dito again sa Wakahers. Ayan, meron po silang location sa Tetuan, meron sila sa Camins, and meron sila sa Suterville. At ngayon, nandito po kami sa Putik location. Putik location po. So yan, ito yung mga pagkain nila at drinks nila. Papakita ko na lang sa mga short clips ng video yung mga food and menus nila. Siguro yun na yung point na para matrigger na ako kasi sobrang toxic din. Pero yun na, sobrang hirap sa explain pero ayaw ko din maging play safe. Siguro gusto ko lang ibigay yung mga outside detail na lang siguro na ito yung side mo talaga. Hindi ko na, kasi yun na yung yung point. Yung point ko. Gets na. It is what it is. Siguro lahat ng work na pinasukan ko is a good memory. Swerte mo naman. Oo. Kasi lahat, alam niyo yun, lahat. Sabi ni Direk, sana all. Hindi kasi yung point ko dun, why good, why memorable siya, is lahat yun para sa akin is good moment and memorable. Kasi lahat yun ng mga work is na-enjoy ko. Na-enjoy ko yun siya in a way na parang kahit pagod ako, nagwo-work, kahit nakakapagod yung work na yun, is may parts ng inside ko na, ganito pala yung trabaho na to. Na-enjoy ko na, alam mo yung feeling na, at least napagdaanan ng sarili ko, yung work na yun. So yun lang, maikli lang talaga sa akin. Matanong kita, Chan. Kung tinignan mo yung past na ikaw, tapos, kung magbibigay ka sa kanya ng advice, ngayon, ano yung gusto mong sabihin? Keep on what you are doing. Wala namang mali sa ginagawa ng dating ako. Parang, kasi ikaw alam ko sa sarili ko dati na tama lahat ng mga ginagawa kong desisyon. Kasi, before ako gumagawa ng desisyon dati, parang kinakausap ko talaga yung sarili ko na, tama ba to, Christian? Or tama ba to? Parang nagkakaroon ka ng doubt sa sarili. Nagkakaroon ako ng doubt na before ako mag-work, tama ba tong pinasukan kong trabaho? Tama ba to? Validation sa sarili. May ako sa sarili ko eh. Sige, bakit mo siya naiisip? Because of the ano ba tawag? Takot responsibility? Hindi naman. Siguro dahil sa environment. Tapos adjustment. nag-aayos ako sa mga tao. Tapos hindi ko alam parang sige kung papasukin ko tong trabaho na to. Sige lang, laban lang, palag lang. Continue lang. I think tama din yung ginawa mo kasi you fail to evolve, you will dissolve. Wow. Yung din. Kaya sinabi ni Pong PB. The way yung work, the way yung mga good memories na pumasok and naging memorable talaga yun sa akin. Kasi lahat yung mga work na napasukan ko is na-enjoy ko naman siya lahat and napagdaanan. Wow. And a good side is parang happy ako na napagdaanan ko yung mga work ngayon. So yun yung pinaka memorable sa akin. Pinaka-challenging is the way yung mga work na mabibigat na
yung mapapa-labor talaga. Alam mo yung isang laborer talaga. Alam mo yung parang nagtatrabaho talaga na mabibigat na trabaho na pagdaanan. Na pumasok pa Yun sa yung isip mo, challenging ko. pumasok pa sa isip mo yung ano, dapat dito yung trabaho ko eh. Pumasok naman pero pumapasok din yung isang sige subukan mo yung trabaho na yun para malaman mo anong Kahit feeling alam mo. mo na Hindi siya magiging okay yung outcome. Pero sinasabi ko sa sarili ko, sige subukan ko tong trabaho na to. kaya, Positive. Huwag kang aayaw. So, ano ang pinaka-awkward moment mo sa work? Like yung tipong, tama na, gusto ko nang umuwi. Maraming entry yan si Chan. Paunahan na natin. Dami mong entry. Kayo muna. Ikaw na. Pagtagpiin ko muna yung mga Sige, ako na lang. Baka. Ako na lang mauna. Sa third question natin is yung pinaka-awkward moment po sa work and yung tipong tama na, gusto ko nang umuwi. Yung time na nag-work ako sa fishing port. Yung part kasi doon is yung mga tao na nagtatrabaho doon, hindi biro. Especially at time pa na wala pa masyadong machinery. Kasi ngayon, iba na yung iba yung mga changes na talaga sa mga fish port eh. Dati kasi parang lesser pa yung mga machine. So, mismong tao gloves, tapos gumagalaw. Lesser pa talaga that time eh. Parang alam ko na saan papunta yung story mo. Oo, kasi nung time kasi nun is grabe yung kung sasabihin mong batak sa trabaho yung mga tao dun. Is dun ko na nakita yung may isang matanda na nagtatrabaho na alam mo yung age niya na hindi na dapat nagtatrabaho nandun sa port na yun. And nung nakita ko yung itsura niya, alam mo yung kinarga niya yung, ano ba tawag dun? Banyera. Nakita ko yung buong braso niya. Master. Naghiwalay. Hindi, gagi. Hindi naghiwalay. Ano siya? Masyado siyang, alam mo yung pag yung tao babad sa tubig. Tapos parang kumulubot na yung, lumambot na yung kamay. Oo. Mano na talaga siya. Makakulubot. Tawag ito may right. Panay parang puro kaliskis. Kaliskis. Grabe. Sabi ko, sa isip ko, tay, pwede na kayong magpahinga. Pwede na kayong umuwi sa bahay. Pero, sa side... sabihin mo, tay, itabi ako na. Nakinihintay ko, hindi pala lagi. Hindi, yun kasi parang, yun eh, hindi siya awkward na eh. Parang naawa na ako dun. Awkward kasi yung ako kasi nagtrabaho dun. Parang, alam mo yung ramdam ko na, hindi ako dito nagtatrabaho dapat eh. Alam mo yung ganun. Kasi pero nakatapos naman ako sa, iniisip ko, sa side ng utak ko. Nakatapos naman ako sa pag-aaral. Yung ditong part sa likod. Then, nakatapos naman ako sa pag-aaral. Naman ako, nakapagtapos. Bakit andito ako? Tinatanong mo sa sarili mo. Sa sarili ko yun. Sa sarili ko yun. Pero sinabi ko, alam mo, hindi, okay to. Kasi para maranasan ko yung trabaho ng mahirap. Maranasan ko, hindi naman sa sinasabi natin, yung ganong estado. Estado ng ng tao. Na parang alam mo yun, na grabe, hindi biro pinagdadaanan ng mga tao na to. Nagtatrabaho sa fishport. No joke guys. Whole day ka nakatayo, tapos yung break time nyo is around 30 minutes, 15 minutes ata, ganun, hindi ko alam. Parang naalala ko kasi dati parang 15 minutes lang yung break ng kain agad. I think dahil dun siguro kaya palagi silang hiring. Kasi siguro madami din siguro nag-quit. Kasi pag dumadaan ako sa certain area dito sa Zamboanga na may fishing port, palagi silang hiring eh. Doon, hindi ko alam kung matagal na ba yun nandun o di tinatanggal. Basta andun lang, we are hiring palagi. We are hiring palagi. Come inside. We are hiring pero palagi. Babalikan. Gagi. Lagi na. Sorry. Bad joke guys. Bad joke. So, yun. Nasabi ko talaga sa sarili ko na gusto ko na talaga umuwi. Totoo yun. And dun sa sa matanda na yun nakita ko, sabi ko naawa talaga ako. Awkward. Ano ba? Parang umuwi na parang das? Oo, kasi di ka na babalik? Almost 1 month. Hindi. Lumagpas ako ng 3 months ata yun. Tapos umuwi ako sa bahay. Puro kaliskis ako. Oo, naranasan ko talaga so, yung... So maganda talaga may podcast eh. Oo. Nalaman mo yung mga di dapat malaman. Oo nga eh. Kaya, to be honest, ngayon ko lang narinig ang story na yan kay Kisa na. So yun, amazing. Wow. Na part na
Nagtagal ka dun? Months? Oo, Sino 3 nagpapasok sa'yo dun? mother ng ex ko. Yun na yung time na masasabi ko talaga na gusto ko na talaga umuwi. Na nakita ko yung mga itsura ng mga tao doon na nagtatrabaho. It's no joke. And wag nyo talagang pagtawanan yung mga tao nagtatrabaho sa Fishport kasi hindi biro magtrabaho doon. Kasi nakita ko the way nag-hila ng banyera, Tatanggal ng kaliskis. nagtatanggal ng kaliskis, tapos whole day sila na Yung mga it's no joke talaga. no joke talaga yan. So yun yung part ko na sa question ko. Pinaka-awkward. Past and recent experience ko, I am grateful na wala pa rin akong reason para yung gano'n nung parang gusto nang umuwi. Wala naman. Wala naman. All goods pa rin. Ako na. Ikaw na. Ito Doon pa rin tayo kung saan ako. Doon pa rin tayo kung saan ako nagtagal ng work. Pinaka-awkward. Sobrang dami ng scenario na pwede kong sabihin awkward, no? Pero ito yung hindi ko makakalimutan. Ito, kung sasabihin ko to, medyo may idea na yung iba eh. Sige na. Kasi sa password ko, ang nagpapasok sa akin doon, yung may-ari talaga ng company. Ano yung pangalan ng company? Secret. Ang may-ari talaga ng company. So, di ko na lang babanggitin. Ang pinaka-awkward dun is, may plano silang tanggalin ako dun sa admin office na yun. For some reason, kasi nagiging ako. So, i-blip mo na lang din yun. Wala kami ka i-blip dun. Ikaw, bigyan mo pa ng trabaho. Kasi para maging okay yung flow eh. Kasi kung pala yung sasabihin na, dyan, parang Doon na naman si Chris. Hala guys. awkward siya na, di siya awkward, parang cringe siya para sa akin kasi may plano sila tanggalin sana ako ng much early sa trabaho na yon. Tanggalin sa posisyon. Tanggalin, to be exact, tanggalin sa posisyon na yon. Pagka-congress ba? Gusto nila akong ilipat sa sa mas malayong lugar, which is, na that time mapasok siya that time wala pa akong motor. Pero same position pa rin. Hindi siya. As admin office siya pero iba yung position. Na-downgrade ka kung bakit. Hindi ko alam kung downgrade kasi same pa rin yung salary namin. Pero parang mas malayo, parang feeling ko parang gusto nila ako Ilipat. Mas malayo na yun. para ma-discourage ako. Pero ang worst kasi doon yung gusto nila ako itapon sa area na yun na parang papasok pa talaga. Sa may mga, yung sa may farm na talaga. So, doon na talaga sa parang main nila. so saan kumukuha ng mga para i-deliver doon sa office Hindi mo namin. naman naisip, brother, like kaya kayo pa-transfer doon kasi sobrang galing mo magtrabaho. Hindi naman. Narinig ko kasi sabi nila eh. Para nagiging eyes and ears na ako sa office namin. So yun ang plano nila. Eyes ng Saka- slips. Akala nila kasi parang Kaya. pwede lang nila ako parang itapon natin to sa sa malayong lugar. ayun na. Narinig ko ngayon yun. Tapos di ko alam kung along the highway pa yun no, kasi di ko siya napuntahan. Basta doon na siya sa main farm yung saan kumukuha ng supply no. So yun, sinabi ko sa mama ko. Ngayon, yung mama ko sinabi yung Sa may-ari. sa may-ari talaga. Ito yung pinaka Thanos moment. Yung nangyari yun, pagkabukas, pumunta agad sa akin yung sabi pa sa akin, John, joke lang nga yung sinabi namin kahapon na ipatapon ka doon. Nagtaka sila ngayon. Bakit yung kilala yung may-ari? May-ari, Masyado So, naging awkward talaga yun. awkward, pati masyadong aggressive yung intention nila na ipatapon ako agad. Siguro mga weeks or month pa lang. Paano ba yung pag the way sila nagsabi na? Narinig ko yung nandun lang ako sa mesa ko, nag-enquit ako, tapos parang narinig ko na parang gusto nilang, may plano na parang, yung nag-uusap sila, pero yung pinag-uusapan nila ako, pero di nila sinasabing ako yung pinag-uusapan nila. Gets nyo? Parang andyan sila, parang nag-uusap sila, pero inangan. Ano yung mga lalaki yun? Lalaki. Parang Name drop. Hindi, ganun. Tapos, sa narinig ko, sinabi niya, kasi yung Bisaya, tapos Tagalog na niya. Yung itapon na rin doon sa kabilang office para parang I'm trying to Remember remember the right term or memory. Kasi narala ko na yung isa diyan na itapon na lang natin dun sa sa ibang para ibang ko lang gusto nilang ipasok yung ibang kasama nila. Kasi nalaman nila nalaman ng May-ari. parang nag-bluff. Hindi ko alam kung right term ba ang bluff. Kasi sinabihan nila ako na parang joke lang yun. Kung hindi ko yung sinabi sa may-ari, so yun, joke yun o hindi. Parang ganun lang. Pero siguro,
andun na din yun, naranasan ko din. Siguro wala din silang karapatan para sabihin na di ko sabihin kasi syempre ako yung nasa posisyon na yun eh. Ikaw yung Hindi ko naman din sinabi na yan ang sinabi ng kasama ko, so sabihin ko yung story niya. Mismo ako yung nasa posisyon na yun. So yun yung pinaka-awkward na moment sa ko. Proceed tayo for our last question. Bakit hindi natuloy ang first dream job mo o hintay mo pa rin ba siya hanggang ngayon? O hinintay mo pa rin ba? Nagalit na si Direk. Direk. Yung dream job ko siguro nung nilagay ko sa yearbook namin, gusto ko talaga maging animator. Yun talaga. So ano yung medyo close enough sa animator is yung computer technology. Parang gano'n yung nasa isip ko. So yun ang tinake ko. Tapos hindi pala. So yun lang ang tinake ko. Pero ang end up, pagka-graduate ko ng college, parang hindi siya hindi siya related sa course ko. So alam mo yung parang yun ang sinasabi nila, you need to adapt to survive. Kasi kung you fail, you adapt, you dissolve. I mean, mag-fail ka parang kailangan mo talaga mag-adjust sa environment. So yun sa course ko, yung pinopointi dyan is parang yung course ko tugma dun sa trabaho ko ngayon. Or tumutugma naman siya at some point. Ganun. Wala akong specific na dream job, basta okay na ako sa trabaho. Alam kong komportable ako. Yun ang important. Yun. Komportable. Para naman sa akin, hindi natuloy yung first dream job ko talaga. Is BFP. Bureau of Fire Protection. Yun talaga yung target dream job ko nung una pa talaga. Second is Army. Hihintay ko pa ba yung dream job ko? I think hindi na kasi masaya na ako sa work ko ngayon. And may specific na rason bakit di mo na siya hinintay? May ano ba siya dahil sa age mo? Or siguro sa age. Sa sitwasyon mo. Sa responsibility. Tsaka may mga health problems na rin. Kasi di ba pag mag-work ka sa mga dapat physical, emotionally. Ano ka? Ako kasi may kailangan yung katawan ng baki. Ito mo yung si Baki. Ganun. Yes, sir. Ganun. Snappy. Ganun. So yun, hindi na rin kaya. Feel ko talaga hindi na rin kaya ng katawan ko yung pagdating sa mga ganun activities. So mahirap na. Mahirap na talaga. Oo, kasi hirap na, baka mapano pa. Ayun po, na-news po si KD. Nakagamit sa tubig. Buyak. Tapos may sumalot. Buyak naman. Huwag naman. So yun yung first dream job ko talaga, BFP. Hintay ko, hindi na. Wala nang ano. Kasi masaya na ako sa work ko ngayon. And happily na-enjoy ko talaga ang work ko. Thank you. Wala akong dream job. Yung perspective ko kasi pagdating sa job, job is an activity or occupation that exchange your time into money. So yun lang yung perspective ko sa job. So kahit anong job, anong larangan man yan sa industriya ng pagtatrabaho, same lang para sa akin yun. As long binabayaran ka ng tama. Okay, so palitan ko na lang yung dream job na gusto kong dream gawin. Like hindi, kasi syempre pag yung ginagawa mo is masaya ka, hindi mo siya matuturing na job. So, yun. So, yung gusto kong gawin sana, yung hindi siya parang ini-enjoy mo lang. Hindi, walang parang aspect sa life ko nagiging distraction sa gabal is yung pagsulat ng kanta. Walang limitation. Yung hindi ako madi-distract kasi may responsibilities ako sa kabila. Yun yung parang dream na gawain. May freedom akong gagawa ng kanta, susulat, produce ng music, yun. And hopefully, ma-pursue niya talaga. Sawal ba lang yan, ha? Tapos yung isa, kung inaantay ko pa ba, of course, always. Kasi ilan years na ako nagantay. Bon Jovi. Okay. Shoutout kay Bon Jovi, buhay pa pala. Akala na yung patay na eh. Uy, buhay pa. Oo.
So ayun, inaantay ko pa ba? Yes. Kasi pag mag-give up ako, may nasimulan na ako, parang masasayang naman lahat ng pinaghirapan. Yes, exactly. No. So sa episode na to, thank you for watching everyone. I hope na-enjoy nyo yung episode na to. Wala namang masyadong Ni John. Oo. Wala namang masyadong nakakatawa sa episode na to, pero Sana madaming ganun. Ang dami kayong natutunan. Ang dami kayong nalaman. Thank you ulit sa Walkers. Hindi lang masala. Mas masarap. Ano yung entry mo dyan? Ha? Ikaw magaling sa entry. Wala kang entry? Wala, pending siya sa sa entry ngayon. Walker. Trial lang yun na 7 days. But first, Walkers. Iba rin yun. But first, Wakahers yun. Akala ko na buy first. Buy first, Wakahers. So yan, for this episode, maraming salamat po sa Wakahers, sa sponsor po. And the coffee, drinks, the food, the Maraming salamat fries, sa pag-accommodate sa amin. the chicken. So again guys, thank you for watching this episode. Episode 4. Yeah. Maraming salamat, and thank you for watching guys. See you on the next video episode. Ano ba talaga? Sabay do. Bye-bye. Ingat kayo, and see you on the next episode. Zambalonga Podcast Disclaimer. The views and opinions expressed in this podcast are solely those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the views of any affiliated organizations, sponsors, or the quote, city of Zambalonga itself. This podcast is intended for entertainment purposes only. Some episodes may contain mature or sensitive content, so listener discretion is advised. If you don't agree with something, that's totally fine. Let's just respect each other. Nothing personal. It's all in good fun. We're here to share stories, laugh about the good times and the embarrassing ones, and keep it real. So sit back, relax, enjoy, and don't take life too seriously.